ay nagkaroon na naman ng bangayan. Okay? Si Saldico at si Darcho o excuse me, si Lagdameo sa harap ni Bangag Jr. Di ba sinabi na nga ni VP Sara dati na 2 tao lang talaga ang gumagawa ng budget ng Pilipinas, si Espeker at saka yung Zaldico. Pero ngayon, abay nakakabahala. Pirmadong bicameral committee report na may mga blanco na fill in the blanks na mga halaga ng budget ng iba't ibang mga opisina ng gobyerno. Mainit pa rin hong pinag-uusapan sa mundo ng social media yung isiniwalat kagabi nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Congressman Isidro Ungab at itong si Attorney Vic Rodriguez. Sigurado ho tayo bukas mga kababayan, yaan ho ang magiging laman at paksa ng mga pahayagan at ng mga programa bukas sa telebisyon at radyo. Abangan nyo lang ho mga kababayan kasi hindi lang ho pala 800 million na ayuda. 800 billion ba o million? Basta mga nasa ganung halaga ho mga kababayan. Hindi lang ho pala yung iskandalo ng ayuda ang kabalbalang ginawa nitong mga congressman na to para sa ating 2025 budget dito sa taon na to. Meron pa ho pala silang nalalamang tila bagang parang blankong cheque ang ating 2025 budget. Kung baga, fill in the blank, ika nga. Kung ano yung gusto mong ilagay na pondo, yun ang mailalagay dyan. Kung baga, yung lahat ng napag-usapan sa BICAM, yung pakikipag-ugnayan ng mga ahensya ng pamahalaan sa DBM, mawawalan na ho ng kwenta lahat yun. Kasi tatanungin sila, di ba? Kasi bago ibigay yung proposed budget ng executive, pag-uusapan mo na yun. Wala na hong kwenta lahat yun. Fill in the blanks na lang pagkatapos ng Bicameral Committee. Bicam ho talaga yan. Hindi bicameral. Bicameral Committee. Yun na ho mga kababayan. Doon na naglabasan yung mga kababalaghan para dito sa budget natin sa 2022 at 2025. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Huwag niyong kalimutan. Isang like at isang subscribe. At kung may share niyo ho yung ating video na yan, maraming salamat ho mga kababayan. Eto ho, etong malupit dito, no? Lahat ho ng nakikita niyong karumal-dumal na krimen na yan, nangyari lang ho yan ngayong January. Kaya sinasabi ko dito mga kababayan, bantayan nyo ho yung inyong mga anak dahil ang panahon ngayon iba na ho talaga. Wala na ho yung kagaya nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan, nawawala yung 6 na taong gulang. Noong nakita ho siya, putol. Diba? Ito naman ho mga kababayan, itong kahapon lang ho ata to nung isang araw. Itong bangag na to, nakadisgrasya ng 3 katao. Yan naman ho, 13 taong gulang, dyan sa Aklan. Gurgur din ho, at hubo nung nakita nila. Missing 5 taong gulang na anak, 5 taong gulang na bata. Ito naman ho, teenager. Yung matanda na pinagsamantalahan, di ba? Diyan sa Pampanga, talaga hong napakaraming karumal-dumal na krimen. Kaya para sa ating AFP, sa mga kasapi ng Philippine National Police na hindi pa rin naiimpluwensyahan itong kanilang Chief PNP na di natin malaman, parang merong saltik. Nakesyo yung mga gumagamit daw ng pinagbabawal na droga, nagpapahaba lang ng oras nila. Yun ho, pinagtanggol pa, hindi na nga dapat kinukonsinti ang mga kababuyan na yan, mga kalokohan na yan kagaya ng pagdodroga. Kinukonsinti pa ho nitong si Romel Malpil, nagpapahaba lang naman sila ng oras. Tandaan natin kasi mahirap yung bansa natin. Kasi yung droga na yan pampahaba ng oras yan. Yan ho ang excuse na ibinigay ni Romel Marbil, ang ating Chief PNP, para sa mga drogista. Kaya ito, nung isang araw, talagang parang bumira lang siya ng bumira, nakadisgrasya ho siya ng 3 katao. Eto mga kababayan, sino ba unahin natin pakinggan dito sa dalawa na to? Kasi ngayong kasalukuyan, meron ho silang meron ho silang live. Pero umpisahan ho natin itong si dating presidential spokesperson Harry Roque. Kahit pa paano, medyo maaliwalas na yung
pagmumukha na ngayon nitong si Attorney Harry Roque. Pakinggan ho natin ito mga kababayan. Nako, magandang linggo sa inyong lahat, no? Alam nyo, napaaga ang aking spokes hour ngayon kasi mamayang gabi, meron na naman kaming town hall. No? Pag-uusapan namin is ano ba dapat mangyari matapos yung mammoth rally ng Iglesia ni Cristo. Mamayang gabi po yan, ng mga 5 to 10. So mga OFWs, sama po kayo sa ating diskusyon. No? Kasi alam niyo yung town hall, talagang kayo po ang bida dyan. No? Binibigyan namin kayo ng pagkakataon na marinig ang inyong mga sentimiento dahil talaga namang sa demokrasya, ang taong bayan, ang tunay na soberenya. Ang tunay na kapangyarihan, nasa kamay ng taong bayan. Pero ngayon po, bagamat meron na tayong town hall mamaya, sabi ko hindi po pwedeng hindi ako mag-spokes hour. Dahil kagabi, nawindang ako kasama ng buong Pilipinas doon sa revelasyon ni Congressman Ungab na hindi lang linabag ng mga mambabatas ang ating saligang batas dahil pinakamalaking budget ngayon sa 2025 ay ang DPWH at hindi ang DepEd. Kung hindi, abay, fill in the blanks pala ang naging budget natin. Di ba, sinabi na nga ni VP Sara dati na 2 tao lang talaga ang gumagawa ng budget ng Pilipinas, si Specker at saka yung Zaldico. Pero ngayon, abay nakakabahala. Pirmadong bicameral committee report na may mga blanco na fill in the blanks na mga halaga ng budget ng iba't ibang mga opisina ng gobyerno. Saan ka nakakita? Well, una, sabi ko, baka naman ang hawak lang ni Congressman Ungab ay draft na yun yung draft na pag-uusapan ng BICAM, no? Pero nung nakita ko na pirmado, bakit pumayag na pumirma yung mga miyembro ng BICAM committee ng isang BICAM committee report kung saan isinapinal na ang pangtao ng budget for 2025 na mga blankong halaga, fill in the blanks. Nawindang talaga ako dyan bilang isang mambabatas, una-una, no? Dapat ang batas ay kompleto, lalong-lalo na kapag budget. Kaya nga, ang budget, kakaiba siya sa ibang batas na pinapasa ng Kongreso kasi po pwede magkaroon ng line item. So, importante na lahat ng line item ng budget merong halaga para kung ibibito yan ng presidente. Bakit nakablanko yung bicameral committee report ng budget ng ilang mga opisina, no? Alam nyo, sa totoo lang, yung ganitong skandalosong gawain, hindi na ako nagtataka pagdating sa mga congressman. Mga mukhang kwarta talaga yan, okay? Nanggaling naman ako dyan Totoo naman po yan. Talagang puro kwarta-kwarta lang sila dyan sa mga congressman. Pero yung mga senator, galing na ho mismo sa bibig ng dating congressman itong si Attorney Harry Roque na talagang pera-pera lang ho sila dyan sa House of Representatives. Pero pagka nagsalita sila, akala mo talagang ginagawa namin dito para sa sambayan ng Pilipino, para mapabuti ang kalagayan ng ating mga kababayan. Huwag ko kayong maniwala! Hanggang ngayon pa naman magpapabudol kayo dito sa mga congressman na to. Naku, ano na naman yun sugar will going down yun Mamaya na yun Ito tuloy yun. Napaghahalata yung mga sound tripan natin dito sa mga video natin. Ito, tuloy natin. Ako, hindi ko binoboto yan si Grace po, pero I give her the benefit of the doubt kasi sa Amerika naman yan nag-aral, nagsimula yan sa UP. So akalain ko naman, gagawin niya ng tama ang trabaho niya bilang committee, chairman ng Committee ng Finance na Appropriations Committee ng Kamara. At saka napakataas ang respeto ko dun sa kaibigan ko at kasama ko pa since high school pa kami na Senate President Chis Escudero. Pero pareho silang lumagda doon sa BICAM committee report ng BICAM ng budget na merong fill in the blanks. Bakit? Talagang ang puso ko nahulog sa sahig dahil parang wala na talaga tayong aasahan sa kahit anong mga politiko, kay congressman, kay senatong pagdating sa pera-pera. Talaga naman pag pera-pera, lumalabas ang tunay na kulay ng ating mga mambabatas. Pero talagang I feel very, very disappointed na at least yung mga taga-UP na gaya ni SP Escudero at saka sandali lang naman nag-stay yan sa UP, isang taon lang nag-stay sa UP Manila yan si Grace po, tapos lumipas sa Amerika. No? Bakit naman nila gagawin yun? Bakit? Dahil nga doon sa mga kinita nila na halos na doble ang budget ng Senado at saka yung AKAP na tagto 200 million sila. Ang cheap naman nila kung yan lang ang kapayaran nila para sa isang maanumalyang budget. Bakit ganon? Kinakailangan sagutin ng mga congressman at senatong, lalong-lalo ng mga senatong, itong revelasyon ni Congressman Ungab. Alam nyo,
Kaya naman bihasa itong si Congressman Ungab sa budget. Una-una, 15 taon na yan na miyembro ng Kongreso. Okay? Yan po ay talagang walang talo sa bilang 3rd District, kung hindi ako nagkakamali, Congressman ng Davao. No? Pangalawa, naging committee chairman na yan ng Committee on Appropriations nung panahon ni Presidente Duterte. No? So alam niya talaga kung paano ginagawa yung budget. At alam niya na hindi dapat na unang-una na yung BICAM Committee talagang babaguhin yung naripasong budget ng parehong Kamara at saka ng Senado. At saka alam din natin na talagang ang starting point ng budget ay yung NEP na dapat rin irespeto ng administrasyon. Lahat naman sila administration na party members, and yet sila pa mismo nagbago ng budget request ng presidente mismo. Ano yun? Parang uto-uto na lang ang presidente sa speaker at saka sa mga kongresista pagdating sa budget. Hindi po, no? At saka sigurado naman ako makakarating ito sa Korte Suprema. Kaya lang, ang talagang skandaloso, yung nag-approve sila ng budget na fill in the blanks. Ang tanong, yun nga ang problema ho doon, mga kababayan. Okay na yung ayuda, merong figure yung ayuda, 800 billion o 800 million. Okay na yun, walang problema yun, di ba? Pamigay nyo yan bilang ayuda. Wala, merong figure yan. Pero ang matindi ho dito, mga kababayan, nagpirmahan itong mga congressman at senador na to, kahit walang figure, kumbaga kung magkano ang gustong ilagay nitong si Tamba, kung yang si Saldico, di ba? Kung magkano yung napagkasunduan nito ng mga head of agencies. Kagaya kay VP Sara, di ba? Yung ginawa sa kanya nitong 2 kubag na to, na naglagay sila ng 5 billion, nagparada sila ng 5 billion sa Department of Education, tapos hindi naman pwedeng galawin yun ng Department of Education. Ganun ho yun. Kumbaga, magkano ba kailangan? Sige, magkano? 100 million? Maglalagay kami ng 150. Yung 50, alam nyo na kung para kanino yan, para sa ang proyekto yan, ha? Okay, 150 million. Diba? Ganun yung mga galawan nila dyan. Sino ang nag-fill in the blanks dyan sa budget na yan na napirmahan ng presidente? Ang isa pang tanong, talaga bang meron ng linagay na halaga dyan? Kasi hanggang ngayon, wala pang printed na budget. Yan yung reklamo ni Congressman Ungab. Baka kaya wala pang printed na budget, babaguhin nila last minute. Pwede ba yun? Nagpapasa na pangtao ng 2025 budget na hindi natin alam kung ano talaga nakalagay sa 2025 budget? Imposible yan. At sabi nga ni Kong Ungab, dun sa katagal-tagal niyang membro ng Congress, ngayon lang nangyari na ang tagal-tagal nang napirmahan ng budget at 30 pa ng Disyembre hanggang ngayon, wala pang printed copy ng General Appropriation Law. Pwede ba yan? Dapat nga yan pinapublish sa Official Gazette, no? So nakapagtataka talaga. Ano ba mga krimen ang ginawa nila? Nako, falsification of public document, no? Sigurado po yan, no? Pero sa akin, ang minimum na dapat mangyari, lalong-lalo na doon sa mga senatong na meron pang natitirang 3 taon na termino, dapat sila maparusahan ng Ethics Committee dahil yan ay malaking kapabayaan sa kanilang katungkulan, sa kanilang sinumpaang katungkulan na susundin ang itataguyod ang saligang batas at mga batas ng bayan sa paggawa ng kanilang mga katungkulan bilang senador. Kasama yan na masiguro naman na no taxation without representation. Kinakailangan yung paggastos ng kaban ng bayan ay sang-ayon sa mga sinabi ng ating mga representante at senator sa ating kongreso. Pero kung iiwan mong blank yung budget para sa 2025, sinong inaasahan mong magbabantay doon sa kaban ng bayan? Parang nabaliwala yung no taxation without representation dahil inabdicate, binaliwala ng ating mga babatas yung katungkulan nila na sila talaga magbabantay ng pondo ng bayan. Kaya ako talagang na-shock dun sa revelasyon ni Congressman Ungab. Kasi talagang completely isinuko nila yung kanilang katungkulan na dapat bantayan ang paggasta ng kaban ng taong bayan nung sila'y pumayag sa isang BICAM report ng BICAM ng budget na merong mga blanco. So ulitin ko, sino ngayon ang naglagay ng mga amount dyan sa blankong yan? Siguro ang nangyari doon, sige, lagyan na lang natin ng blanco yan. Ha? Basta yung pagtaas ng budget namin, walang baguhan yan. At saka yung pagtaas ng yung AKAP. At saka siyempre, pagtaas ng budget ng DPWH, yung ating mga proyekto dyan. Ha? Kasi nga po, ang balita ko, kung ang congressman ay average 1.5 billion kada isa ang nakukuha nilang mga
budget para sa kanilang infrastruktura sa distrito, ang mga senatong mas malaki, hindi bababa sa 5 billion. Grabe Mantakin nyo naman nga, kung totoo yung mga naririnig natin na tumaas na ngayon ng SOP, dati 10% sa kalye, 5% sa building, ngayon daw hanggang 50% na, mantakin mo kada senador, kada taon, kikita na magkano ang 50% ng 5 billion, 2.5. Tapos meron pa silang 200 na akap. Tapos meron pa silang ginagastos na hundreds of millions sa opisyal na budget nila. Abay, bilyonaryo kada taon ng mga senatong. Kaya naman pala, pumayag siguro sila na iwan na may blanco ang BICAM. Pero dapat mga Pilipino, yan. Yung mga nangyari sa budget na mas mataas ang DPWH, na tinanggal ang budget sa PhilHealth, na tinanggal ang pensyon ng sundalo, na tinanggal ang budget para sa modernization, tinanggalan ang scholarship natin, iyan talaga namang dapat magalit tayo. Pero yung napakadami na nga nilang mga biyernes at napakaswerte na nga nila dahil legal at illegal, napakalaki na ng kubra nila, hindi pa nila ginawa yung katungkulan nila na kumpletuhin ang budget. Nag-iwan pa sila ng mga blanco doon sa pinal na bersyon ng pangtao ng budget ng 2025. At sinurrender nila yung pagbuo ng budget sa mga tao na hindi natin kakilala. Mantakin ninyo, wala nang transparency dyan sa BICAM na yan dahil hindi naman yan broadcasted live at walang proceedings. Bukod pa dyan, hindi pa natin alam kung ano talaga yung pinal na budget dahil nga merong fill in the blanks. At sino sila para i-delegate yung kanilang kapangyarihan na bumuo ng pantao ng budget sa mga tao na hindi natin kakilala? Ano ba yan? Talaga bang pinaubayan nilang yan kay Specker at kay Zaldico dahil sila talaga ay mga representante o kamag-anak ng presidente? Binigay na ba natin sa Malacanang yung pinal na budget? Well, kung gano'n ang nangyari, palpak pa rin. Kasi inaamin naman nung ating presidente na talagang hindi tama ang nangyari. Sabi niya, suboptimal yung budget. Palpak pa rin ang budget. At hahanap daw siya ng paraan para ma-cure yan. No? Well, sa panahon nito, magagawa lang niya yung mga tinanggalan ng budget, magpapapasa siya ng supplemental budget. Pero yung mga nadagdagan ng budget na puro punong-puno na anomalya, wala na magagawa doon. Ang pinagdarasal na lang natin sana mapawalang bisa kaagad yung budget na yan nang sa ganun, bago pa makuha ng mga magnanakaw sa Kongreso ang kanilang mga budget na binigay sa kanilang sarili, mapawalang bisa ng Korte Suprema nang sa ganun, hindi magastos yung pera na lalamunin nila. Ang problema lang dyan, mag-i-issue ba ng TRO talaga ang Supreme Court, no? Siyempre, kinakailangan mo nang meron din magsasampa ng kaso, no? At sa tingin ko naman, maraming nagmamadali na gumawa ng petisyon para sumampa ng kaso dyan, magsampa ng kaso dyan. Pero again, ang sentimiento ng taong bayan, hindi na bali yung kamare. Alam na natin walang yaya mga yan. Alam na natin magnanakaw na sila. Tanggap na natin yan Kaya nga marami, lalong-lalo na yan, mga miyembro at mga chairman ng Quad Committee, hindi na yan mananalo. Si Dan Fernandez, nangungulilat na sa pagiging gobernador dyan sa Laguna, no? Pero yung mga senatong na inaasahan natin na mas malawak ang pag-iisip, na mas matinding dedikasyon para sa pang-nasyonal na ganito na lang mga kababayan. Susugan lang natin yung sinabi nitong si Spokes na yung kagaya nitong si Dan Fernandez o yung nangungulilat siya. Ibig sabihin, hindi ho gusto, hindi ho popular yung mga kabalbalan nitong si Dan Fernandez. Diyan sa House of Representatives, hindi ho nabibilib yung kanyang mga constituent diyan sa mga pinaggagawa niya dyan. Ano bang ginagawa ni Dan Fernandez? Wala hong humpay na pagbanat kay Tatay Digong dito kay Vice President Sara Duterte. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin ho ba nun? Yung mga constituent, yung taga Laguna, taga-suporta ho nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nitong si Vice President Sara Duterte. Maaari. Kasi hindi ho nila gusto ang ginagawa ni Dan Fernandez at ang ginagawa niya dyan sa House of Representatives, walang humpay na pagbanat sa mga Duterte. Kaya naman mga kababayan, lalong-lalo na sa mga politiko, mag-isip-isip po kayo. No, maliwanag pa ho sa sikat ng araw pagka tinira nyo, binanatan nyo ang mga Duterte at gusto nyong tumakbo sa kung anumang posisyon sa pamahalaan, may kalalagyan kayo pag nagkataon. Interes? Bakit kayo pumayag? 12-12 po ata yung bicameral committee niyan. So hindi lang si Grace po at saka si Escudero. Yung iba pang senatong na miyembro ng
BICAM na Senate panel. Bakit kayo pumayag? Ang laki pa naman ng tiwala sa inyong bayan, kaya nga sa inyong mga senatong, kaya nga nung nag-charter change si Tambaluslos at gustong buwagin ng Senado, nagalit ang taong bayan. Kasi nga, ang tingin ng senato, ng taong bayan sa mga senatong, kahit papano, sila iko-kontra doon sa alam nating mukhang perang agenda lang ng mga congressman. Pero hindi, pinabayaan din nila ang taong bayan nung pumirma sila sa isang BICAM report na merong fill in the blanks. Bakit naman po ganyan? Talagang, ewan ko ba, siguro dapat talaga buwagin ang Kongreso talaga nang sa ganun. Yung budget ng Kongreso, mapunta na sa taong bayan at ipaubaya na muna natin siguro sa presidente, gaya na nangyari dun sa panahon ni Cory Aquino, ang paggagawa ng batas. Anyway, dyan naman, meron tayong binuo na UP Law Center, no, na talagang mandato nila na tulungan ng gobyerno, no. At yung panahon ni Cory Aquino, ang gumagawa ng batas ay yung UP Law Center. Napakadami tuloy na batas na naipasa, no, o nagkaroon ng bisa bilang batas na walang gastos, o yung Family Code, o yung Administrative Code ng Philippines, lahat po yan produkto ng UP Law Center. Patunay na hindi natin kailangan ng Kongreso para lang bumuo ng batas. Ang importante lang, alam natin kung ano yung mga strategiya para bigyan ng katagunan, ng kasagutan ang mga problema ng bayan, at bahala na yung mga bihasa talagang sumulat ng batas dyan sa UP Law Center. O kaya naman, kunin natin yung nasa bill drafting ng Kamara de Representante ng Senado, at sila na ang gumawa ng batas na pamamagitan ng executive order, gaya ng ginawa ni Cory Aquino at ni Presidente Marcos nung sila ay mga presidente, na sila mismo ang nag-discharge ng legislative powers. Pero ibig sabihin niya, kinakailangan ng taong bayan ay pawalang bisa muna yung saligang batas, no? Well, yan ay kinakailangan sagutin na ng mga Pilipino. Nung panahon ni Presidente Marcos, nagawa niya yan dahil sa martial law, binuwag nga niya ang Kongreso. Pero yung mga PDs niya, para sa kanyang pangsariling interes. Mantakin mo na pinayagan ni Presidente Marcos na magkaroon ng mga presidential decrees na mayroong bisa na batas na hindi man lang napapublish. Secret PDs. Pagdating naman kay Cory, well, tama naman yung ginawa niya, no? Tinap niya yung UP Law Center, kaya naman yung mga batas niya wala naman pumupula, no? So po pwede naman na pagkatiwalaan ang mga dalubhasa na buuin ang mga batas. At siguro po pwede naman na yung presidente na rin ang gagawa ng pulisiya panandalian. Kasi kinakailangan natin talagang reformahin ang ating Kongreso. Hindi yan sa whether or not it is parliamentary or bicameral. Kasi nakita nga natin dito, no? Ang isang advantage ng bicameral sana ay babantayan nung parehong kapulungan ng Kongreso, yung kabilang kapulungan. Pero pag nagkuntsabahan dahil sa pera, talo na naman ang taong bayan. So anong solusyon? Sa totoo lang, hindi ko po alam. Kinakailangan bumalik tayo sa drawing board. Siguro ang starting point natin, yung proposed constitution na binuo ng panahon ni Presidente Duterte sa pamumuno ni dating Chief Justice Renato Puno. At ang solusyon nila ay federalism. Kasi sa federalism nga, karamihan ng budget pupunta na sa iba't ibang mga federal states, no? At ang rasyonal naman dyan ay yung mga federal states, mas alam nila kung ano yung problema ng taong bayan at mas mabigyan nila ng kasagutan. Siguro, yan na nga po siguro ang solusyon dyan dahil hindi po talaga nagagampan ng Kongreso ang dapat niyang gampan ng katungkulan. Di ba nga, sabi nga po ng Iglesia ni Cristo, no? Imbis na humarap ng solusyon sa problema ng napakataas ng presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho at mababang sweldo, inatupag ang politika ng HUAD Committee at saka ng Bad Government Committee. Di ba? So, hindi lang po yan sa forma ng gobyerno, sa sisterin. At isa sa dapat na lang natin pag-usapan, paano mapuputol yung korupsyon na nagmumula sa Kongreso, lalong-lalo na sa budget ng DPWH. Di ba? Natuto na tayo, 5,500 flood control projects, wala naman tayong napakinabangan. Ibig sabihin, yung 1.4 billion kada araw na ginagastos natin para sa flood control, kinukurakot lang. Ganun din naman ang pagdating sa mga ayuda. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw na matagal na ho tayong binibigo nitong sistema na to. Kaya naman, nasa sa inyo ho yan mga kababayan kung sakali bang meron magpanukala na dapat yung
ayusin na natin yung mga dapat ayusin na sistema sa ating bansa, sasang-ayunan nyo ho ba? O mag-i-stick pa rin ho tayo dito sa 1987 Constitution? Napakasalimuot na usapin yan. Yung sinasabi ni Senator Robin Padilla na tila bagang nakaukit na sa bato, hindi na pwedeng baguhin. Tagal na ho tayong binibigo nitong saligang batas na to, ng 1987 Constitution. Hindi pa ho talaga natin siya nakitang naglingkod para sa mga kababayan nating mahirap, yung tipong nakapaghatid ng tunay na pagbabago para sa ating bansa. Mula noong kumbaga ginamit natin yung saligang batas na yan. Kayo mga kababayan, comment ako kayo dyan sa baba. Pakinggan naman ho natin dito sa bahagi ng video natin na to. Itong si Palangga, anyway, tayo pa ng Pangulong Duterte, hindi ka pwedeng magblanko-blanko dyan sa pera ng tao. Ano ka man, you know, it's the people's money. Maglagay ka ng mga provision dyan, but without the true and correct items or money that would be appropriated by Congress, by the people owning the money, so everything must be explained clear without doubt. Another thing, sabi ni Pangulo, I would like to remind Congress, mali ho yan, it's invalid. Please correct it or recall the budget and demand an explanation kung bakit dumating sa inyo yan. Na nagganon ka ka-blanco para kang binigyan ng blankong cheque dyan. O sige, bahala na kung anong ilalagay ninyo. Exactly. Diba? Imagine mo, kung anong trip ni Lisa Tanas, yan ang ilalagay. Definitely si Lisa, si Bangag ang may gawa niyan. At ito mga buwaka ng inang pumirma dyan at mga thank you, Congressman Ungab. At sa iba pang nang umaalpas dyan, nag-aaklas. Kailangan yung ipagtanggol ang taong bayan. At talagang binababoy na kayo ng bangag na ito. Tignan niyo yung media tahimik. Diba mga buwaka ng inang to, dapat kasama sa pagjita yung mga hinayupak na yan eh. Sa ipa ng Pangulo, don't fuck the people of the Philippines. Magkakagulo tayo na. Nandyan yung military, pati police. Hindi papayag ng ganon. And I think it's time for the people, for the uniformed personnel na manindigan kayo. Pero ako naman naniniwala ako na pasulong na kayo dyan eh. Nasa inyo naman yan. Sabi ni Pangulong Duterte, I know them. Parang may pagbabadya. Kayong mga nasa bureaucracy, better stand up straight and be counted as a true Filipino. Otherwise, you are asking for your early demise, sabi niya. Ngayon, mga palangga, ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin nyo ngayon? Imagine niyo nagdrama si Bangag. Alright? Ayan na, pinakita ko na yun sa inyo. Gusto niyo pa ba yan? Ayan. Kung gusto niyo basahin yung 216 pages. Ito coming from, sa kay Kong Ungab. Ayan, pinakita niya lang sa inyo. Ayan po yung mga blanco. 16 pages lang yan eh. Start natin dito. 16 pages lang yan na forward sa atin. Ayan. Okay. Ayan, pinapakita niya dyan yung mga discrepancies. Yung pangbababoy ng gobyerno ni Bangag. May pa-drama-drama pa siya. Okay. Tignan natin yung drama-drama ng walang hiya. Tignan natin. Ay, nako mga kababayan. I don't know kung anong gagawin ninyo. Tatanga na lang ba kayo? Okay, may drama-drama pa dati. Sabi pa nila, di ba? Ito, kailan pa itong sinabi ni Bersamin. Okay. I assume, sabi niya, the role of Executive Secretary 3 months into his administration and I have been here since then. Mabusisi si Presidente mula sa umpisa. I can give you that assurance that the President is very focused, very prudent. Ilocano eh. Yeah, very focused talaga si Bangag. Sa pagnanakaw. At very prudent at mabusisi sa pag-adik. Sa pagsinghot. Sorry. Kala ko pagnanakaw eh. Ng pulburon at pag... ikaw naman, madam. Kala ko pag-adik sa kapangyarihan. Ito naman si madam. Kala ko pag-adik sa kapangyarihan. Kasi yung nakaka-adik yung talaga yan. Kaya yung si Marcos Jr., tingnan, bangag na bangag sa kapangyarihan. Pero yung tinutukoy na binibining Maharlika, malupit ho yan. Nakaw. Sabi pa ni Bersamin, maybe people do not see how he works, but he works very much. Julul. Yan. He works very much into the night and early morning. Gising. Kasi bangag. Bangag nga eh. Okay? And early morning. Si Pangulong Duterte noon, okay, nagtatrabaho madaling araw.
Diba? Tapos natutulog na sa umaga. Si Bangag dito, ayan o, night and morning, ano yun, walang tulugan talaga. Addictus lang. Addictus, diba? addictus. Addictus lang ang jutang Ginemes. Alright? Sabi pa nga dito sa ulat, noong December 16, hindi nakikita ni Pangulong Bangag Jr. ang pangangailangan na mag-veto ng anumang line item sa panukalang 2025 national budget matapos ang naganap na Bicameral Conference Committee. Okay? Ayon sa Pangulong Bangag, pinagtutuunan nila ng pansin ngayon ang hindi paglaan sa subsidy para sa PhilHealth, ang malaking tapos sa budget ng Department of J. Yun na nga nabanggit natin kanina. Anyway, ano pa sabi dito ni Ralph Recto noon? We are happy to announce that the President just signed into law the 6.26 trillion budget for 2025, which we have carefully studied line by line. O, pinag-aralan doon nila ng line by line, pero hindi nila nakita na may mga blanco, parang blank check, sabi nga ng Pangulong Duterte. Mga Bangag din to. Oy, Recto, nag-a-addict ka rin ba? Visit kayong lahat. Sabi pa niya, this is the government's most powerful tool to deliver the biggest growth and economic benefits for the Filipino people for next year. Julul, o sabi naman to na pagngandaman, after a careful review by the agencies concerned and with the guidance of our Executive Secretary, the President ensured that the budget remained true to our constitutional mandates while exercising his veto power to ensure that the budget ultimately continues to be directed to meet our agenda or buiset, ang buha ka ng ina. Hi Casey, sana pagtatanggalan ng kuko at kamay at paa ang mga jutang Ginemes. Anyway, mga palangga, nakakagalit na, sabi ko nga sa inyo, araw tayo nagagalit, pero ayaw pag-usapan ng media. Ayaw nila pag-usapan ito. And I hope itong mga brusko na ito, magkilos na kayo, manindigan kayo, mag-speak up kayo, ipagtanggol nyo ang bayan. Ang alam ko, may mga magaganap na darating. Ayoko masyadong magpaka-excite. Gawin nyo na lang kung anong gusto nyo. Okay? May mga nakarating sa ating report, pero tangina, last year ko pa naririnig yung report na yan. Hanggang ngayon, wala namang pagkilos na talagang may resulta. So, taantayin ko na lang ang inyong pagkilos, yung mayroon ng malinaw. May clear picture na ipagtatanggol nyo yung taong bayan. Recently, actually, may report din sa atin ng ating puting ahas, nabalita na yata nila, naunahan ako kasi ngarag ako kagabi, nila Pam at nila Marlon ng third floor, ay nagkaroon na naman ng bangayan. Okay? Si Saldi ko at si Dark Choco, si Lagdameo sa harap ni Bangag Jr. Kasi itong si Saldi ko na tinanggal dyan sa Committee on Appropriation, drama-drama lang naman, at wala na rin silbi ang pagtanggal niya, ay dumiretso kay Bangag Jr. na meron daw siyang daladalang intel report. Okay? Dumiretso si Zaldico, okay, na mayroon siyang intel report na si Dark Choco daw at Bersamin ang maraming nakulimbat sa gobyerno. Mga buha ka ng ina pare-pareho. Sino ba si Dark Choco? Sino ba si Dark Choco? Di natin kilala. Sino ba yung mga maiitim sa gabinete? Si Remulla, yun, maitim yun. Sino pa ba maiitim dyan? Dark Choco. Si, ano pangalan nun? Si Altenco, ulit ba din yun? Hindi naman ho tayo kaputian, pero maiitim ho yung mga yun. Sino pa? Altenco, Remulla, sino pa yung kapatid ni Remulla, si John Vic, maitim din yun. Kaso kakapasok lang sa gabinete. Sino kaya? Comment nyo nga sa baba kung sino yung Choco na tinutukoy nitong si Binibini. Lang silang mga magnanakaw. Ikaw putang inakasaldi ko, okay? Buha ka ng inakasampo ng pamilya mong lumalamon sa kaba ng bayan. Hayop ka. Wala nang kwenta lahat itong mga away-away nila, mga kababayan. Nagbigay doon ng intel report kay Bangag na si Lagdameo, according to our source, at si Bersamin ay maraming nakulimbat. Lahat naman itong mga kawatan. Ngayon, yung intel report daw na inabot kay Bangag, alright? Yung intel report, inabot ni Bangag pala. Inabot ni Bangag kay Lagdameo o kay Dark Choco sa harap ni Zaldico.
Nagulat ngayon, nagulat pa daw, nagulantang itong si Dark Choco na siya yung laman ng Intel report. So, according to our source, nagmurahan si Saldico at Dark Choco. Hindi pa kayo naggurguran at nang nabawasan naman ng problema ang taong bayan. Nakita nyo nag-aaway-aaway siya. Pero ito yung mga report na ito, Palangga. Thank you so much sa nagbigay sa atin. Pero, yung pinagsubmitan nila na si Bangag, maliban sa Addictus, ay kawatan din. Kawatan din. Ano gagawin nyo, mga kababayan? Nagmumura na, sinasampal na kayo na itong national budget for 2025, this 2025 pala, ito ay isang malaking scam, malaking sindikato, unconstitutional, pangbababoy sa inyo. Sabi ko nga, ang ordinaryong Pilipino na isang tindera, isang teacher, isang nurse, or even doctors, or even lawyers, well, maybe some lawyers, hindi mag-aabala, magbasa ng 216 pages na gaana yan, na General Appropriations Act na yan, or even bill pa lang, para busisiin yan. The reason na mayroon tayong ini-elect, yung iba ng daraya, sa Kongreso at Senado, dahil yan ay kanilang mandato, kanilang trabaho na isecure line by line na yung pera ninyo ay napupunta sa tamang ahensya. Pero tignan mo, pinirmahan ng mga jutang ginimis, nagsabwatan ang mga hayop, at yung mga line items na yon na ipinakita natin kanina, ito, sa mga kapapasok lang, yung naka-highlight na dilawan, ayan, ay mga blanco na kahit anong numero ang ilagay nila dyan, kahit ilang bilyon ang ilagay nila dyan, ay carry lang. Ipaniliwanag na ni Pangulong Duterte, kahit tayong hindi tayo abogado, kahit elementarya o high school lang siguro ang natapos mo, maiintindihan mo na kapag ikaw ay nag-issue ng blank check, may nag-issue ba sa inyo ng blank check dito? Ako nag-issue ako ng blank check sa mga anak ko. Sabi ko, wag mong lalagpasan yan, magni-negative ako. No, I mean, sa mga bills, you know. May mag-i-issue ka ba ng blank check? Di ba? Sa isang tao na ganun-ganun na lang, na, you know, blank check na pwede siya magdagal ng 1 million, 2 million, 3 million, wala ka ng perang 2 million. But anyway, dito sa GAA na ito, kitang-kita, pero tahimik ang mga media. Wala silang pakialam. Alam nyo kung anong inulat nila? Yung impeachment ni Inday Sara. Puro Sara Duterte sa 125 million pesos na confidential fund. Pero tahimik ang mga waka ng GNMS dito ngayon sa bagong issue na binlangko nila yung mga line items. Walang batas. Act na yan eh. Permado na yan eh. Di ba? Walang batas sa kahit saang konstitusyon ng mundo na ilalagay mo ay blanco. Let's say yung punishment, blankohin ko na lang muna to kasi kung sinong makagawa ng kasalanan, lalagay ko bitay. Di ba? Or instead of 3 months yung kanyang kulong, gagawin kong 30 months o 300 months. Yung mga ganun ba? O forever. Pwede bang ganun? Kumilos na kayo. Ayan, tanggalin ko na para makita niyo malaking alindog ko. Kailangan din ng kumilos. Ano gagawin niyo ang patayan ngayon? Kaliwat kanan. Merong ginurgor na bata. Hindi ko nga ayoko nga basahin eh. Ayoko makita. Ginurgor, ilang taon lang yun? 6 years old. Di ba kaliwat kanan? Wala nang yung Addictus Benedictus na nang. Di ba yung pinakita ho natin kanina, sa loob laman ho yun ng isang buwan. Ganun karami ho yung krimen na para sa AFP, PNP. Okay? Tutulog ho ba kayo? Hindi nyo ba nakikita, nararamdaman na ngayon ng mga nangyayari sa ating bansa? Anak ng toka o pinag-aral kayo ng Estado para pagka mayroong ganitong mga kaganapan sa ating bansa, kahit pa paano, matayuan nyo ho sana, no? Para sa mga taga-AFP dyan, naku, kawawa sambayan ng Pilipino dito sa administrasyon na to. Alam mo, meron ng pag-uusap. Nag-uusap-usap na yung mga yan. Pero parang ang tagal naman ho ata. Matagal na ho kayong iniintay na sambayan ng Pilipino. As always, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat.
mahal natin ng Pilipinas. Maraming salamat po mga kababayan.